Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyong manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. What do you see? How about this? Read the letters. Follow the image. Do you understand? Now read this. Do you know? Come and see. Your life will never be the same. Welcome to the continuation of our powerful talk series, Come and See. We're actually having a Bible study on the book of John. This is talk 2. And for talk 2, we're gonna listen and relearn the wedding at Cana. Alam niyo po, pag-uusapan natin ito ang iuuwi niyong mensahe. The best wine is here, and His name is Jesus. Of course, you know the story of the wedding at Cana. Pero promise, believe me, maiiba lalo ang tingin nyo sa kwentong ito. Lalong-lalo na maunawa ang higit ano ang talagang sinasabi sa atin ni John. Kasi isipin ninyo, unang himala ito ni Jesus. Kaya di ba kayo nagtanong, bakit ang una niyang himala turning water into wine? Di ba? Parang mas maganda kung bumuhay ka agad siya ng patay. Di ba? Pang-viral ka agad yun sa, di ba? Sa YouTube, di ba? O kaya naglakad ka agad siya sa dagat. Wow! Di ba? Panggulatan yun O kaya nagpakain na kaagad ng 5,000 tao. Abay, front page yun, hindi ba? Talagang headline news yun. Bakit kasalan? At napaka-personal. Kung iisipin ninyo, itong unang himala ni Jesus ay tumulong sa isang nagipit na sitwasyon. Tungkol sa bagong kasal na naubusan ng alak. What's so special about this story that it has to be Jesus' first miracle? Once again, welcome to Talk 2.
We read from John chapter 2, verses 1 to 11. We use the NLT version. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, "They have no more wine." "Dear woman, that's not our problem," Jesus replied. "My time has not yet come." But his mother told the servants, "Do whatever he tells you." Standing nearby were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servants, "Fill the jars with water." When the jars had been filled, he said, "Now dip some out and take it to the master of ceremonies." So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. "A host always serves the best wine first," he said. "Then, when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now." This miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory, and his disciples believed in him. Kung kayo'y nandito last Sunday, ang ginagawa po natin ay expository preaching or expository learning, na ang isang ibig sabihin ay hinihimay-himay natin, verse by verse, phrase by phrase pa nga minsan, tulad ng ginawa natin nung linggo. Nag-nosebleed ba kayo doon? Pero maraming mga lumapit sa akin, sabi na, "Nag-enjoy kami, Brother Alvin. Paminsan-minsan maganda yan na talagang humuhugo tayo sa kailaliman ng konteksto ng Biblia. Nag-aaral talaga tayo." But in the process, we get to appreciate, understand, and of course, apply it to the now. Kaya, yung binasa ko, himayin natin. John 2:1-11. Isa-isayin natin. Yung unang verse, "The next day, there was a wedding celebration." Sabihin yung lahat, wedding celebration. "In the village of Cana in Galilee." So ang tanong natin ulit, tulad ng tanong ko kanina, why a wedding? Bakit ang unang himala ng Diyos ay ginawa o nangyari sa isang kasalan? Ano kaya ang pahiwatig nito at ano ang sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Juan? Well, first of all, talaga namang masaya ang weddings, hindi ba? Weddings are beautiful and happy celebrations of life and love. Ano pa isa? Pag wedding, there's plenty of food, plenty of drinks. There's dancing and fancy clothes and attires, while gathering close friends and family members to celebrate the union of man and woman. Kaya, to start with, parang maganda nga na sa wedding nangyari dahil masaya, abundant, at makahulugan. Lalo na kung malaman ninyo na sa Biblia, nung panahon ni Jesus, ang kasalan po, di ba, isa sa pinakamatagal na okasyon natin yan. Ngayon, masaya yan, di ba? Talagang magbibihis ka pa, magpapaayos ka pa, kahit ang role mo ay taga-salubong lang doon sa, di ba? Lalo na kung abay ka, it's a big thing. At minsan, di ba, the night before, nandoon na tayo sa lugar, di ba? Ay nako, sa Bible, sa panahon ni Jesus, mas bongga. Tanong nyo bakit?
Isang linggo ang selebrasyon. Totoo po yun. Akala nyo mahilig tayo sa mga selebrasyon, mga piyesta? Wala tayong sinabi sa mga Hudyo. Mahilig sila sa mga piyesta, mahilig sila sa mga mahahabang selebrasyon. Kaya ang weddings nila, week-long celebration, gathering the whole village. Kaya imagine ninyo, di ba, nag-iisip ka kung ilan ang bisita mo. Di ba, may list kayo niyan eh. Ano ang catering mo, di ba? Ngayon isipin mo, pang 7 araw. Grabe, times 7 lahat ng iyong gastos, hindi ba? At pagod. Pero, times 7 din yung saya. Times 7 din yung celebration. Kung handa ka. Kasi, kung 7 days yan, at buong barangay inimbita mo, ganun sa kanila eh. Talk of the town yan. At nagka-problema, talk of the town ka din. Kaya dapat pinaghahandaan mo yan. Babalikan ko mamaya yan. Kasi palalalimin muna natin ngayon, bakit nga ba sa kasalan? Sa Biblia, ang mga kasalan ay may malalim na simbolo at sinasabi. Weddings also serve another purpose in Bible language because the Bible often describes renewed heaven and earth to be like a wedding banquet. In fact, tandaan nyo ito, new heaven and earth equals wedding banquet. Maraming mga pakahulugan, maraming mga imagery mula Old Testament na ang langit, ang lupa, ang Diyos, ang tao ay parang kasalan. Mula una yan hanggang sa huli, makikita nyo na palaging dinidipik kasi sa kasalan, merong sagradong union. Gets nyo? Kaya halimbawa, kay Isaiah 25, 6 and 8, sa Old Testament ito, mababasa natin, on this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the best of meats and the finest of wines. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove His people's disgrace from all the earth. The Lord has spoken. Ano sinasabi ni Isaiah dyan? Sa bagong kalangitan at bagong kalupaan na mababasa mo hanggang sa huling aklat ng Biblia, Revelation, ay magkakaroon ng malaking piyesta na tulad ng piyesta na kasalan. Kaya maraming kwento kahit si Jesus tungkol sa kasal. Kasi napaka-rich ng imagery ng kasal sa mga Hudyo. Bakit uli? Pag-iisa. Bago. Diba? Mabuhay ang bagong kasal. Bagong panimula. Tapos abundance. Food, wine, people, merriment. So now, we see that the wedding in Cana, yung unang himala ng Panginoong Hesus na kasalan, hindi po yan nagkataon. Wala pong aksidente sa Biblia. Kahit na sinabi pa ni Jesus na, hindi ko pa panahon. Oh. It even makes it better. Kasi di ba? Oh, hindi na akin yan, mamaya pa yan. Pero sabi ni Maria, di ba, ng kanyang ina, inutusan niya yung mga alagad na sundin yung sinabi niya. Ginawa din ni Jesus, kahit sabi niya, hindi pa niya panahon. Bakit? Walang aksidente sa Biblia. Lahat niyan deliberate, intentional, may sinasabi. So again, bakit sa kasalan unang naganap, ang unang himala ni Jesus? Simbolo ito ng first wedding banquet. Ano po ang first wedding banquet? Ano ang unang kasalan? Tanong niyo po ano? Kung umattend kayo last Sunday, makikita niyo ang genius ni John. Yung sumulat. Di ko ma-imagine po paano napagtagni-tagni lahat yun. Kasi kung naalala nyo, last Sunday, si John, tinawag nga nating Genesis. Bakit? Pinapattern niya sa Genesis. Dahil ang unang imagery ng kasalan ay ang Garden of Eden. Kung saan
ang Diyos at ang tao ay pinag-isa. Sa hardin ng paraiso ng Eden, kung saan abundant ang pagkain. Lahat ng kailangan mo nandoon na. In the beginning, God and man were supposed to dwell together in the beautiful garden with an abundance of food, just like an eternal wedding banquet. Eat all you can yun habang buhay. Sinabi talaga kay Adan at kay Eva, inyo lahat yan. At ang Diyos ay kaisa mo. Naglalakad si Lord kasama nila. Pero alam natin, nangyari doon. The humans rejected that offer. Sayang, piyesta na araw-araw yun. Lahat ng kailangan nandun na. At kaisa ng Diyos ang tao. Pero alam natin na nangyari. Tumalikod si Adan at si Eva. Bumaklas sila sa union with God. Are you following? Kaya ang kasal, ang pinakikita niyan, commitment. Diyos, tao. Lalaki sa babae. Ang Diyos at ang kanyang simbahan. Di ba sinasabi din? Si Jesus yung groom. Ang bride ay church. Sino yung church? Tayo. Mababasa mo sa New Testament yan. Tayo ang simbahan. Si Jesus ang ikakasal. Kinasal tayo sa kanya. Galing, no? Nung nagkasala si Adan si Eva, kumbaga nakipag-divorce kay Lord. They wanted to do their own thing. Later in the Bible, God raised a people. Sino ito? Mga Israelita. Tinawag niyang God's chosen people. Special. Bayang pinili. At ano itong bayang pinili niya? May covenant sila. Through Abraham, through Moses, anong sabi ng Diyos? Ako ang inyong Diyos, di ba? Sa Ten Commandments. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, Shema. At you are my people. Ano yan? Kasal. Covenant. Ang bayang Israel para sa Diyos, ang Diyos sa bayan ng Israel. Pero alam din natin na nangyari. Sumablay din ng Israel. Sumablay din ng mga Israelita. Kasama na ng kanilang mga hari. Halos lahat ng mga hari pumunta din sa ibang Diyos-Diyosan. At ang bayang Israel din. In a way, nakipag-divorce din kay Lord. Kaya yung mga pinondo nilang relationships to practices and religious customs, pinagpatuloy nila yung mga ritual, pero yung relationship, sabihin yung lahat, relationship. Malalim yan, ha? Kasi pwede tayong nagsisimba, pwede tayong nagnudubina, pwede tayong nagbabasa ng Biblia, alam natin lahat yan. Pero wala talaga tayong relationship. Pwede yun eh. Pag-aralan lang, simba lang. Kaya dapat, ang gusto ni Lord, yes, simba, yes, dasal, yes, rosaryo, yes, Bible study. But more than that, relationship. Friend tayo ni Lord. Hindi yung basa lang, hindi yung friend. At yung mga ritual na yon should give you a closer relationship. Ayan yun. Ano nangyari nung nakipag-divorce si Adan at si Eva kay Lord? Anong nangyari nung yung bayang Israel ang titigas ng ulo? Palaging talikod ng talikod. Ano nangyari doon? Tanong niyo, ano nangyari? Naubusan ng alak. The wine ran out. Ano ibig sabihin nun? Lalim, no? Kasi po ang alak symbolizes passion. Di ba? Symbolizes init. Symbolizes sweetness of relationships. Kaya pag nauubusan ka ng alak, simbolo yun na nang lamig ka na, natuyuan ka na, naubusan ka na. It's either tumalikod ka na, naubusan ka na ng paniniwala, ng pag-asa, o nakalimot ka na. Kaya yan yung kwentong yun eh. Kwento ng handang-handa na yung kinasal, nag-imbita pa, biglang naubusan. At kwento ito nating lahat, na kahit gaano tayo kahanda sa buhay, minsan nauubusan talaga tayo, natutuyuan. Pero buti na lang, sabihin nyo, buti na lang. Woo! Tuloy ngayon natin. Jesus' mother
was there. And Jesus and His disciples were invited to the celebration. Sabihin niyo ulit, buti na lang, nung nagka-problema sila at naubusan ng alak, napakalaking kahihiyan nun. Para kang merong Jollibee party, tas naubusan ng Chicken Joy. Di ba? Tas naubusan ng, ako nangyari na sa akin yan, nagpahanda ako noon sa mami ko nung 60th niya. Yabang-yabang ko noon, ako sumagot lahat, sinurpresa ko pa. Ang daming dumating, naubusan kami handa. Gusto ko sana pinag-usap. Nakitang-kita ko talaga yung mga tao. Nag-imbita, naubos naman yung pagka. Sabi ko, bakit naubos ito? Binilang ko lahat. Kahit pa nagdala sila, yung pala nakita ko yung kalahati yung mga inimbita ko, mga Sharon lahat. Dala-dalang mga pambira, kaya pa naubos Pero noon, kahit hanggang ngayon, nakakahiya pag naubusan ka. O tandaan niyo ulit, 7 araw na selebrasyon yun, pag-uusapan ka ng buong sa isip nila, ngayon pa lang, hindi na paghandaan di paano pag asawa na sila? Kukonekta na yun Kaya, naku, irresponsable, hindi pinagdaan, kinulang, kinapos, yabang-yabang, naubos naman pala. Minsan nangyayari sa atin yan, hindi ba? Pera, kaalaman, lakas, nagkaubusan. Maubusan talaga tayo Pero buti na lang, nandun si Jesus. Buti na lang, inimbita nila si Jesus. Kaya kapatid, malaking sikreto kaagad ito. Paghandaan mo lahat, pag-aaral mo, trabaho mo, pamilya mo, pero humanda ka rin maubusan. Nagkakaubusan talaga But don't be afraid na maubusan, basta't imbitado mo si Jesus, may himalang mangyayari. Amen! Amen! Be sure to invite Jesus and to make Jesus present, not just in your wedding, but in your job, in your studies, in your dreams, in your ministry, in your business. Invite Jesus in every area of your life. Why? Mauubusan talaga tayo But Jesus is the everlasting supply. He supplies your lack. Eto pa. Napaka-katoliko din ang kwentong ito Tanong niyo bakit? Hindi lang si Jesus ang inimbita Sinama pati nanay niya at mga apostoles niya. Ano yung sabihin yun? Don't just invite Jesus. Invite Mama Mary too. Kasi tandaan nyo, na nagkaubusan yun, si Mama Mary nagsabing, ubus na. Kawawa naman sila. Tulungan mo. At kahit medyo pa baby si Jesus, hindi pa, di ba? Sabi niya, Maria, sundin niyo yung sasabihin niya. Lakas ng nanay, no? Pero hindi naman niya inutusan Sinabi nga niya na, kala nila hindi, sinabi nga niya na, sundin niyo siya. Yan ang trabaho ni Maria. Sabihin sa ating, sundin niyo anak ko. Siguro, nadinig na ni Jesus yun. Hindi ko alam, wala ako dun Tatanong ko pag nagkita kami. At kasama ang kanyang mga apostoles. Ano yun? Powerhouse cast. All-star cast. Jesus, Mary, apostles. The church. Kaya pag tayo nag-imbita kay Jesus, imbitahin na natin ang simbahan. Kaya kanina, galing ako sa New Feasters date. Yung mga New Feasters, inaaya na natin yan para i-welcome sila. Kayo naman talaga namang may journey na kayo sa Panginoon. Nagsisimba na kayo sa mga simbahan ninyo, di ba? Kayo naman ay meron ng relasyon kay Jesus. Amen? Pero iba kapag sinasama mo ang simbahan. Are you getting me? Yan po ang pagkakaiba natin mga Katoliko. Pakinggan niyo po Personal Savior natin si Jesus. Di ba? Nadidinig natin yan? Accept Jesus as your personal Savior. Nadidinig yan? Lalo na sa mga kapatid natin born again, na mahal natin. Sabihin niyong lahat, personal Savior. Pero sa atin po mga Katoliko, personal,
and communal. Hindi po solo-solo ang paglalakbay natin. Kaya nga nung winelcome ko yung mga new feasters kanina, nila Brother Odi, nila Brother Tony, welcome to journeying with the church. Lalo na ngayon, hindi natin maimbitang personal si Jesus. Hindi nyo siya makikitang pupunta sa kasalan mo, o sa bahay mo, o sa buhay mo. So imbitahin mo yung mga tropa niya, yung simbahan niya. Sa feast, sa LG, paglilingkod ninyo, because when you invite the church, Jesus is there. When you invite Jesus, the church is there. Para pag ikaw naubusan, totoong-totoo yan. Kakasabi ko lang kanina sa New Feasters Date, welcome to the community, to the Light of Jesus family. At totoo yan, maraming makakapag-attest, mga servants natin, nung nag-pandemic, nagkaubusan talaga. Nawalan ng trabaho, nagkasakit, kinapos, naubos. Pero yung community nandoon para dumamay. Pag ikaw nawalan, namatayan, iyak ka, pero hindi ka iyak na nag-iisa. May community, may church. Pag ikaw nag-celebrate ng tagumpay, mayroon din nakikiselebrate sa'yo, yung community. Kaya pag ikaw kinulang, Jesus, through the church, will supply the lack. Kaya welcome to the light of Jesus. Jesus and the church. Amen? Galing, no? The wine supply ran out during the festivities. What is John trying to tell us here? Again, John is trying to strike a deeper meaning in this story. The marriage of the bride and her groom ran dry. The current union between God and man has run dry. Ano yung sinasabi niya dyan? Panahon pa lang ni Adan at ni Eva, nagkatuyuan ka agad eh. Panahon pala ng mga Israelites, talagang nauubos ang pananampalataya, nauubos ang katapatan. Pero ano ulit ang sinasabi ni John? In your own relationship with God, have you run out of wine? Naubusan ka na rin ba? Has your relationship with God run out of depth and joy and passion? 40 years na po ako nagtuturo tungkol sa Biblia, tungkol sa Diyos. Teacher po ako eh. Bata po ako nagsimula magturo, tinuturo ko na si Lord, Christian living. 40 years. Nagkikwenta kayo ng edad ko, no? 3 years old pa lang nagturo na po ako. 25 years na po akong preacher ng Light of Jesus. Pero tingnan niyo po ako, ha? Pero nauubusan pa rin ako. Napapagod din. Lalo na po ngayon, ang hawak ko ay buong Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa Fish Bay area. Every week, galing po ako ng Tacloban lang isang araw. Kaninang maga, galing San Rafael, takbo dito. I love doing this. But hey, pag-uwi mo, napapagod din tayo. Nauubusan din tayo. Natutuyuan din tayo. The wine can run dry. Today, in this talk, kung sakaling ikaw ay nauubusan sa ilang area ng iyong buhay, finances, relationship sa pamilya, lakas, connect with the source. Jesus is the source. He will perform a miracle for you so that the supply will continue to flow. Amen? More from Brother Tony. Grabe, no? Nakaka-bless talaga ang talk to natin. Wedding of Cana pa lang. This is the first miracle of Jesus. And it's such a wonderful sign talaga that Jesus turned the water into wine. So konting natin himay-himayin natin ang gospel reading from the Gospel of John. Basahin natin John chapter 2, 4-5. Ito, sabi ni Jesus, Dear woman, pakiulit, dear woman, that's not our problem.
That's not our problem. Ang sagot ni Jesus, parang, grabe naman si Jesus, magsabi, Dear woman, that's not our problem. Jesus replied, my time has not yet come. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Okay, isa-isayin natin, no? And we'll see the connection and the beauty, yung pagsusulat ni Juan sa kanyang gospel. Pero let's go back sa salitang dear woman, no? Parang pag sinabi ni Jesus yan ngayon, dear woman, parang ang dating sa akin, oy, babae. Parang ganun, di ba? But when you actually translate yung salitang dear woman sa Hebrew language, yung salitang woman sa panahon ni Jesus is a formal way of addressing women at that time. In fact, ginamit, when you translate to Hebrew, yung salitang woman, we refer to ni Jesus not only to Mother Mary, pati si Mary of Magdalene nung na-raise niya si Lazarus from the tomb, pati si Mary, yung adulteress, no, na dinala ng mga Pharisees, woman. Kasi ang dating natin parang may mali yata. But in his time, it means a formal way of addressing a woman, gentle and loving. But here it is now. We'll go to the next line. My time has not yet come. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? My time has not yet come. In other translations, ang sinasabi doon, in other gospel readings as well, my hour has not yet come. No? Ngayon, yung salitang hour sa salitang Greek, it means ora. Pakiulit, hora. Hora. Ayan. Minsan sa Spanish, no? Ahora. Yan. Ngayon, di ba? Narinig minsan yung mga magulang natin, no? Yung Spanish time. Ahora. Now. Pero yung salitang hora, in Greek, it's hora. Pakiulit, hora. Yan. Binabanggit yung H, hora. Okay. Pakitingin katabi, pakisabi sa katabi, hora. Okay, yan. Alam mo na yung amoy. Kape, yan, okay. Ang ibig sabihin ng hora is crucifixion. Yung hour of the crucifixion. Because Jesus, makita natin I'm trying to also explain yung connection ng unang miracle ni Jesus dito sa Gospel of John and how it points to the final miracle of Jesus, which is the crucifixion. Kasi nung sinabi ni Jesus, my hour or my time has not yet come, in fact, Jesus already pointing, yung panahon ko to die and save mankind of its sins has not yet come. So wag mo isimulan, woman, don't start now. Now is not the time. Hindi pa ko oras. Pero let's continue, no? Already may mga konting hints si Jesus, dito pa lang, sa mga salita na ito, sa turning of the water into wine. Ang dami magagandang symbolisms. Here we go. The next and last line of this gospel reading. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Napakaganda tong second part na ito. Ask me why. Ito, it points to the role of Mother Mary. Kung alam niyo yung eksena, no? Especially if you watch yung mga series, kagaya ng Chosen, o kaya sa mga movies about Jesus. Nung sinabi ni Jesus, woman, my hour has not yet come. My time has not yet come. Ang sagot ni Mother Mary, no? Do as he tells you. At he was pointing to the servants. She was pointing to the servants rather. So ang makita natin, napakahalaga pala ang role ni Mother Mary sa buhay natin as Christians, not especially sa ating mga Katoliko. And Mary's role is to tell us to obey Jesus. Mary's role is to point us to Jesus. And this already reveals ang role ni Mother Mary ay siya ang unang disciple ni Jesus. And that's what we're meant to do. Tayo din. We're supposed to point others to Jesus. Not to ourselves. Point to Jesus. Pakisabi sa katabi, point to Jesus. Point to Jesus. That's our role. Minsan kasi, we take the role upon ourselves, especially as Catholics, as Christians, pag nasabi natin evangelize, akala natin tayo ito. This is us. No, it's not about us. It's not even about us. It's about Jesus. And Mother Mary is, Mother Mary is already telling us kung anong dapat natin gawin. Tell everyone to obey Jesus. Point Jesus. He is the answer. Siya ang sagot. Amen? Can I hear a shout from everyone? Jesus is the answer. Jesus is the answer. Ituloy natin, no? John chapter 2, 6 to 8. Ito, we'll go deeper into what Jesus was doing. Sabi daw, standing nearby were 6 stone water jars. Ilan? Okay, tandaan ulit natin, 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Ang mga Hudyo talagang mahilig sila mag-ceremonial washing. Bago matulog, bago kumain, bago mag-celebrate, ang dami nilang ceremonial washing. Each of the jars,
Tandaan natin, 6. Pero each of the ceremonial jars could hold 20 to 30 gallons. Ang bigat nun. Sinubukan niyo yung 1 gallon? Di ba? Pag nag-refill kayo ng water, di ba? Ilang liter lang yun. 1 gallon, magbigat na. So imagine, each jar is 20 to 30 gallons. Ang bigat nun. So ang laki ng mga jars na yun. 6, pero ang dami. Siguro, kasya dito, per square dito, 1 jar. But Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now, dip some out and take it to the master of ceremonies. Kuha na kayo ng tubig at ibigay nyo sa MC. Iabot nyo sa MC ng wedding. And here's the thing, may magandang lesson po dito mga kapatid. Ask me what? Di ba yung tubig, napaka-ordinaryo. Yung tubig, parang okay lang, may tubig lang, di ba? Ginagamit natin iniinom, pangpaligo, di ba? Pangpaboil ng kape, pangkape, di ba? Or something. Pero regular yung tubig. But in Jesus' hands, it turns to something special. Yung ordinary, nagiging extraordinary sa kanyang kamay. Dear friends, put your ordinary in God's hands and it will become extraordinary. Wala kayong mga kamay dyan? Are you feeling ordinary today? Feeling mo parang yung buhay mo, okay lang. Pag kinamusta ka ng kaibigan mo, ng loved one mo, ng kapamilya mo, kamusta ka? Okay lang. Sige nga, pakita nga ng katabi, kamusta ka na ngayon? Kamusta ka na ngayon? Ano yung sagot? Malamig dito sa PICC ngayon. Diba? Ang lamig, di ba? Pero, just when you thought your ordinary doesn't mean anything, na napaka-insignificant or normal lang, hey, if you're looking for something more meaningful, yung ordinariness ng buhay natin, just surrender that to God. I'm telling you, He will do things that you have never imagined before in the most simplest way that He can. Minsan magugulat ka, yung napaka-simple sa Diyos, napaka-extraordinary na sa atin. That's why, dear friends, itong pag-turn ng miracle ng water into wine, yes, it's the first miracle at nangyari pa sa isang kasal in the wedding of Cana, already points to what Jesus was meant to do for us and for the whole world. Because Jesus would offer His blood to do what these waters could not do. That's why naging wine. That's why sa ating misa, napakaganda tong connection din to for the Mass. Na tuwing nagsa-celebrate tayo ng misa, yung normal na wafer o yung bread at yung wine nagiging katawan at dugo ni Jesus. It's already telling to us what happened here in the wedding of Cana, na yung ordinary water turns into the sacrifice of God. Later, may konting connection pa tayo dyan. In John 2:9-10 says, when the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it came from, di niya alam saan galing ito, though of course the servants knew, mga servants lang may alam, ang ginawa ng MC, he called the bridegroom over. Tinawagan niya yung groom. A host always serves the best wine first, he said. Then, when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. Ito, konting background. Kasi mga Hudyo, pag nag-celebrate sila ng wedding, alam nyo, hindi lang isang araw. Kahapon galing ako sa isang kasal ng kababata ko nung Bahrain days ko. And usually, pag may nag-invite sa akin sa kasal, usually, Kuya Tony, pwede ikaw ang maging host? Dito ang tuwa ako, maging host. Parang nag-shameless plug ako ngayon, no? Nag-host po ako ng wedding. Okay. Pero iba ngayon, mula pandemic, ang mga invite sa akin, Kuya Tony, pwede ikaw ang ninong? Ha? Ninong na ako? Ganun ba ang level? Bata pa ako, no? Pero anyways, because I love itong kababata ko, tong friend na to. Ako yung kuya-kuya niya. Ako nagbabantay sa kanya. Babysitter ako niya ng days ko pa sa Bahrain. Ngayon, kasal na siya. Gabi. Parang the days have gone, no? But one day lang ang kasal. Di ba? Yung celebration. After yung kasal, reception, tapos na. Pero sa mga Hudyo, pagkatapos ng kasal, yung ceremony, the celebration takes, alam niyo kung how long? Ask me how long. 1 week. 1 linggo. Wow, sana all. Baka ubos na yung pera, no? 1 week, no? Pero ganun sila. Ibig sabihin, araw-araw umiinom sila for that 7 days. Di, pagkatapos ng lashing na sila. Lashing na, after ng 7 days. Ito, patapos na yung week. Siyempre, patapos na yung wine.
So, ito yung sinasabi ng MC, dahil siguro sanay na sanay siya, usually we give the best wine first para enjoy yung mga tao. Yung pang 5, 6, 7th day na, ito na yung mga cheap wine. No? Yung mga tira-tira lang. Pero ang nangyari dito, anong ginawa ni Jesus? Sabi nga, He brings out the less expensive, but you have kept the best wine until now. Dear friends, maybe you've reached that point na akala mo, eto na ba? Eto lang? Tapos na? Ano nangyari? Binigay kong lahat. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Alam mo yung kanta na yun, di ba? Baka feeling mo, eto lang ba? But hey, even when you feel that way, when you turn that last-minute wine over to the Lord, or that last-minute water into God's hands, I'm telling you, you will see things that you haven't seen before. That's why, dear friends, when Jesus brings something into our lives, it's going to be greater than anything we've ever seen or know before. So Jesus always gives the best. Pakihawak ang kamay ng katabi. Baka hindi pa convinced yung katabi. Tell that person beside you, dahil sa sobrang lamig, sige nga, tell that person beside you, Jesus only gives the best. Ang Panginoon, ang ating Diyos, hindi siya yung Diyos ng tira-tira lang. Okay? So if you feel, ay ano lang ako, on the sides lang ako, binubuli ako palagi, pag nag-hands up ako sa classroom, o kaya gusto ko mag-voice out ng idea, parang nabaliwala lang ako. Hey, that's the world's context. Mundo, this is how the world works. But in God's works, He notices. He hears you. He listens. Even a small rant. Kahit yung maliit, Lord naman walang ubos na yung parking Lord. Ay naku, narinig din ng Diyos. He hears that. Lord naman nakakainis naman itong He hears you. Lord naman, please, Lord, sana medyo uminit na dito sa PICC, ang lamig-lamig. Yan, alam na, PICC. But He hears you. Yes, He hears you. Imagine, last minute na nangyari ito, mas lalo yung mga kakasal na, o kaya yung kapos na ang finances. Hey, those little things, turn to the Lord. At the end of the day, yes, the Lord will do miracles, but the greatest miracle is this. Ask me what? Aside from the provision, the blessings, the abundance that He will downpour on you in His perfect time, the greatest miracle is what He's doing in your heart already sa paglapit mo sa Kanya. Amen? Amen? Now, here's the question, dear friends. May symbolism ito. Why only 6 jars? Ask me why. May dahilan po yan. 6 jars, That's why napakagaling si Juan na magsulat ng gospel, may purpose. Sa totoo lang, maraming mga miracles na ginawa ni Jesus. But he wrote specifically this 6 jars for the first miracle because every jar points to a specific miracle na ginawa ni Jesus at sinulat ni Juan sa kanyang gospel. If you observe and you read, kung babasahin nyo uli ang Gospel of John, makita nyo may mga specific major 6 miracles na ginawa ni Jesus at kasama dyan ang feeding of the 5,000. Pang-5 yata or pang-4 na major miracle. Pero each of the jars na nandun sa Wedding of Cana represents the 6 major miracles na ginawa ni Jesus ayon kay San Juan because kailangan 7 Kasi 7 in biblical terms is a perfect number. That's why 7 days, di ba? Kasi yung pang-7th na jar na wala dun pa, again, like the turning of water into wine, meaning this is the outpouring of Jesus' own blood on the cross. Yan ang pang-7th jar. Pakisabi sa katabi, yung pala yun. Yun ang 7th jar, that's why 6. Yung 7th jar, kasi hindi pa nangyari yung 7th jar But already sa pag-turn ng water into wine, it already, parang teaser yan di ba? Yung teaser ng mga movies, pag sunod-sunod. Kumbaga, kung mahilig kayo sa Marvel Avengers, ang daming mga palabas na Iron Man, Thor, di ba? At yung pangdulo na talagang punchline ni Lord, yung end game, ay ang crucifixion. Yan ang pang-7th na jar. That's why, kung matandaan natin, ito, let's go fast forward sa Gospel of John 9:19 to 34. Yan, sa last chapter po ito. Pierced, yung sundalo, yung Roman soldier, pierced his side with a spear. Natanda nyo? Dito talagang, ganun.
Kailangan may arte talaga, no? Pierced his side with a spear, and immediately, ano nangyari? Ano nangyari? Blood and waters flowed out. Going back, first miracle, water turned into wine. Water and wine. Wine in our Mass represents the blood of Jesus. On the cross, piercing of the lance, yung spear, blood and water flowed out. Nakita niyo po yung connection? Grabe yung teaser ni John. So Jesus has poured out His own blood on the cross for the purification of the world. That's why yung malaking jars na yon, purification jars yon. It's already preempting yung purification that the whole world had experienced through the cross, through the blood and water that poured out sa tagiliran ni Jesus. So by providing the wine at the wedding, Jesus was already preempting how He will be providing His blood to restore the union between God and man. Wow! Hindi kayo na doon? Di ba? Sige nga, pakitin katabi. Whoa! Whoa! So, John says in chapter 2 to 11, the miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed His glory, and His disciples believed in Him. Pero dear friends, kung nandun kayo at kasama kayo sa mga disciples at nakita nyo yung miracle, hindi nyo magigets kaagad. And that's how our life is, no? Hindi natin magigets kung anong nangyayari ngayon minsan. Tama po ba? Sino dito nakaka-relate? Ang dami nangyayari sa buhay, you're praying for answered prayers, pero parang, Lord, ito ba? Parang hindi ko gets ang mga nangyayari. Ano ba talaga? Wait, hindi pa time. Because God is still doing something in your life. One step at a time. One miracle at a time until He will finally reveal His glory to you. Hindi pa naka-excite yun? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang story mo, kapatid. It's only beginning with the first miracle. The 6 signs point already to the 7th sign, which is Jesus' cross and resurrection. Wow! So God is so dedicated. Sobra talaga ang Diyos. Napaka-faithful talaga ang Diyos. That's why sometimes we have to look back sa buhay natin. Ano bang ginawa ng Diyos? Siguro pwede nung tingnan nung bata ka pa, hanggang sa paglaki, hanggang ngayon, malaki ka na, di ba? Ano nang ginayari mga blessings? Kasi it all connects. What is God trying to reveal? And you'll see, siguro this is what God is pointing to. Hindi mo makita kagad. But because of the teaser, it excites you. Amen? Hindi kayo na-excite? Ako na-excited na ako tuloy, just preaching it, di ba? So God is so dedicated to His humans, sa atin, that He won't give up on them. Pakisabi sa katabi, God won't give up on you. God won't give up on you even if you feel like giving up on yourself. Even if you feel like giving up on a loved one. Even if it means providing for the wine through His own blood. Kahit nakapako siya sa krus. Even if He's dying on the cross, na 3 oras siya dumudugo. Imagine the torture. That's how much God is willing to provide, not only for our needs, yung mga material na bagay, financially, provisionally, pero for our salvation, for our eternal life, yung buhay na walang hanggan. So dear friends, we're reminded today, and we love to hammer it on your heart and mind and soul ngayon, that the best wine is already here. And the best wine is Jesus. Amen?
Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.